Ito naman Lodi yung isang problema natin sa mga amplifier na nai-stack na hindi ginagamit, tsaka lang gamitin pagkakailangan Lodi. Kung makapansin natin yung kanyang mga volume control o kanyang potentiometer ay nagkakaroon ng crackling. Okay? Ayan o. Ayan Lodi, napaka basic na lang ang paggawa sa mga ganyan. Kahit hindi na kayo pumunta sa mga technician, ganito lang ang gawin nyo. Okay, pakita ko lang siya Lodi. Apurahin natin kasi ito medyo basa pa yung ating patungan. Dahil nga yung content natin ng mga speaker ay nagpakita rin ako sa inyo ng konting tips about sa mga speaker. Okay. Ngayon ang gagawin natin Lods, baklasin lang natin tong amplifier na to. Ayan, tanggalin muna natin yung ating player. Ayan. Kahit ganyan na Lodi, kasi pagbabaklas lang naman yung ipapakita ko. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung kanyang potentiometer kung paano ang gagawin natin para hindi siya crackling. Siyempre nga Lodi, pagka crackling na ganyan medyo kung mapapansin nyo ay silyado pa siya. Ayan o, hindi pa siya nabubuksan. Okay. Pagka gantong crackling, kung halimbawa man na makapaglagay tayo ng speaker na medyo maliit at ang kailangan lang natin ay minimum na volume o adjustment, pagka nagka-crack na ganon, hindi natin alam yung frequency na pumapasok na syempre yung pag-crack niya ganon, malakas, mahina yung pupunta o magkakaskasan doon sa mismong potentiometer. Kaya kung minsan nasusunog din yung mga speaker natin sa ganon, lalo na sa mga tweeter Lodi. Ayan, kasi yung crackling na yun, hindi naman, although sounds din yung crackling na yun, pero mayroon siyang frequency binibitawan na medyo hindi kaya-ayang frequency. Kaya kung minsan doon nasusunog yung mga tweeter, ganyan din, bukod sa feedback. Pero sa speaker, kung malakas-lakas naman ang speaker mo, ay walang problema doon. Hanggang tatanggapin lang ng speaker yung crackling na yon. Okay? So, ang ginamit pala dito na potentiometer ay yung maliit. Ayun siya Lods, oh. Yan. Ito yung kanyang potentiometer Lodi. Ito yung nag-crackling kanina. Yan. Malakas din tong Kevlar na to magaganda yung kanyang 1943 tsaka okay 5200 yung gamit niyang store. Ayan o. Ito siya Lods, oh. Ayan. Kahit dito lang Lodi. Okay. May konti pa siya Lodi na crackling. Yan. Basta pit-pitin nyo lang Lodi. Ito, kanyang potentiometer. Okay. Langis lang to Lodi, langis, walang halong thinner. Hindi ko kinargahan ng thinner yan. Pero maganda rin kung patakan mo ng konting thinner, yung pen thinner. Huwag lacquer thinner Lodi Pagka lacquer thinner kasi or acrylic thinner, medyo binubura niya yung carbon ng potentiometer. Kaya maganda, langis lang, tsaka pen thinner. Hanapin ko yung pen thinner Lodi kung mayroon pa. Ito Lodi, mayroon pa akong konting pen thinner ayan. Okay, kargaan ko siya ng konti para makita nyo naman. Ayun, nag-stop na yung ating compressor. Mamaya pwede na nating ibuga yun dyan. Kaya nilalakasan ko yung boss ko kanina Lodi kasi nga tumutunog yung compressor. Kailangan i-absorb ng potentiometer yung ating ipinapatak.
Okay, meron pa siyang konting crackling. Hanggat may crackling pa, Lodi, tuloy-tuloy nyo lang kasi medyo silyado to eh. Itong gantong volume control, medyo silyado yan. Baka hindi pa pumasok yung ating pinapatak sa kanya. So karga na rin natin yung mga yan. Ito rin. Yan. Parang hindi na rin kasi nagko-contact yan eh. Okay, sa tingin ko, Lodi, ay okay na. Kung hindi nyo makuha, Lodi, sa patak-patak ng paint thinner o kaya sa langis, yung pinaghalong langis at thinner, pwede nyo naman palitan. Madali na naman palitan yan at madaling makahanap nyan. Hindi kagaya ng 502 na mahirap hanapin kasi for connection yun eh. Merong isang extra loudness yun, yung volume control ng consort. Pero ito Kevlar kasi yan, Lodi. Ayan. Pero malaki yung power supply niya. Ayan siya. Okay. Ngayon pwede na natin bugahan yan para may balik din agad. Okay na siya, Lods.